Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, tayo nga po ay nasa ikalimang linggo na ng panahon ng pagkabuhay. Nangangahulugan, 2 linggo na lang ang nalalabi at ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. At yayamang tayo na sa mga huling linggo't araw ng pagkabuhay, kaya't mapapansin ninyo na ang ating ebanghelyo ay hango sa mga pananalita ng ating Panginoon sa huling hapunan. Kung tawagin ito ay farewell discourse. Alam ng ating Panginoon na nalalapit na ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay at ang pagbabalik niya sa Ama. Kaya nga't sinamantalan niya ang huling hapunan na matapos itatag ang Eucharistia, hindi lamang siya mamaalam, kundi mag-iwan din ng mga huling habilin. At yun napakinggan nga po natin sa Ebanghelyo ay kabilang dito sa mga pangungusap ng kanyang pamamaalam. So dito ang ating Panginoon, batid niya ang lungkot o pangamba na maaring bumalot sa mga alagad sa sandaling siya'y lumisan. Kaya nga't narinig natin ang kanyang pananawagan, huwag kayong mabalisa, manali kayo sa akin. At yan ang tanging sandata, ang pananalig sa Panginoon. Yan ang mag-uugnay sa atin sa Kanya at yan ang magiging daluyan ng biyayang kinakailangan natin. At dito nga ang Panginoon ay gumamit ng 2 mahalagang paglalarawan. Ang unang paglalarawan ay ng Kanyang sabihin, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Tahanang maraming silid. Yan ang kanyang paglalarawan sa langit. Yan ang paglalarawan niya sa piling ng Diyos. At pangalawa ay ng kanyang sabihin, kung meron tahanan na patutunguhan, ako ang daan. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So yan ang 2 mahalagang paglalarawan na sana'y ating maunawaan. At yan ang pagsumikapan natin pagnilayan sa umagang ito. Una, tahanang maraming silid. Ibig sabihin, maluwang. Ibig sabihin, marami ang maaaring makapasok. Pero yan ay hindi lamang po paglalarawan ng langit. Yan din ay paglalarawan ng damdamin ng ating Panginoon. Malaking puso, puspos ng pag-ibig, kalooban na gusto niyang sakupin ang lahat. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't yung tahanang maraming silid ay naglalarawan ng kanyang pagnanais, sana'y lahat tayo makarating sa piling niya. Hindi ito katulad ng paglalarawan ng iba na pinakikipot nila ang langit. Para bagang limitado lang ang maaaring makapasok dito at dahil limitado ang kanilang Diyos. Kung hindi mahigpit ay namimili. Hindi ganyan ang Diyos. Ang nais ng Diyos, kahit ang mga makasalanan ay makapagsisi at sila rin ay maligtas, makapiling niya sa kalwalhatian.
Yan ang kagandahang loob ng Diyos. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinaghanda tayo ng isang maluwang na lugar kung saan siya'y makakapiling natin. Ang pag-ibig niya, hindi malilimitahan ng tao. Ang pag-ibig niya, walang hangganan. Nais niya, makasama niya tayong lahat. So yan yung tahanang maraming silid. At yan nga babalik ang ating Panginoon. At matapos ipaghanda tayo ng lugar, siya'y muling magbabalik para naman tayo'y patnubayan at samahan pabalik sa piling ng Ama. Kaya nga't sinabi ng ating Panginoon, yayamang na ipaganda na kayo ng lugar, alam na ninyo ang inyong patutunguhan. At itong si Tomas, marahil nahihiwagaan pa rin, ang nagsabi, hindi namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman ang daan? At yan ang naging puwang para ibigay ni Jesus ang ikalawang mahalagang larawan, ang larawan ng daan. Meron na tayong destinasyon, kailangan na lamang ang daan. At tahasang sinabi ni Jesus, ako ang daan. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya't walang shortcut. Wala pong ibang pagpipilian. Walang ibang choice o option. Si Jesus ang tanging daan para tayo makarating sa langit. At ano ang nais ipatungkol sa atin ng larawang ito? Mga kapatid, sa pagtalunto natin sa daan, tayo nga'y makakarating sa ating paroroonan. At ano nasa likod ng mga katagang ito? Una, ang pagtaluntun sa daan ay nangangahulugang pagsunod sa mga yapak o halimbawa ng Panginoon. Pagsunod sa yapak. Kagabi nga po, naalala ko yung joke, no? Merong isang ginang tahanan, galit na galit dun sa pusa. Lagi na lamang po kinakain yung kanilang ulam. Kaya nga't sinabi niya doon sa kanya, Mister, masama naman pumatay ng pusa Dalhin mo nga ito doon sa gitna ng gubat. Iwanan mo siya doon. Hayaan mong maligaw. Kaya't yung mister naman, bit-bit yung pusa, nagpunta sa pinakapusod ng gubat, doon pinawalan yung pusa. Kaya lang, nakalimutan niya paano siya uuwi. Naligaw din siya. Kaya ang ginawa nung lalaki, binantayan niya yung pusa. At yung pusa naman, kusang naglakad, sinundan niya. At yung pusa'y umuwi. Kaya't ng hapong iyon, nakita nung babae, hando doon pa rin yung pusa. At sabi nga, akala ko ba iniligaw mo yung pusa? Ba't dito na naman? At sabi nung mister, magpasalamat ka. Kung hindi dahil sa pusang yan, naligaw na rin ako. Yan. Sinundan. At si Jesus, bilang daan, nag-iwan ng halimbawa na dapat nating sundan, kaya't ito'y isang tiyak na daan. Marahil narinig ninyo yung pagtatalo, no? 3 relihiyon nagtalo-talo. Ang sabi ng leader nung isa, kami ang dating daan. Sumabat yung ikalawang ministro at sabi, mali ka, ako ang tamang daan. Hanggang sumagot yung katolikong pari, kami ang tiyak na daan.
Sa pagsunod natin kay Jesus, nakatitiyak tayo, hindi tayo maliligaw. At ano ang ehemplo na iniwan ng Panginoon? Ano naging katangian ng kanyang buhay sa piling natin? Dalawa ang nangingibabaw na katangian. Una, ang kanyang pagtalima, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kanyang lubos na kapakumbabaan, natuto siyang maging masunurin. At yan ang nakita ni San Pablo, ano pat sa kanyang sulat ay sinabi niya, siya'y naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, kamatayan sa krus. Masunurin. At yan ay nagpapaalaala sa atin mga kapatid ng masaklap na pangyayari sa paraiso. Nasa udyok ng ahas, ang ating mga ninuno ay naging palalo't mapagmataas. Sa kanilang pagmamataas, sila'y sumuway sa utos ng Diyos. Pagsuway na unang pagkakasala, pati tayo ay nadamay. Yan ang masaklap na pangyayari sa paraiso. Kaya nga't na dumating ang ikalawang Adan, ang ating Panginoon, para salungatin ang kapalaluan ni Adan, siya'y nagpakumbaba. Kung ang unang Adan sa kapalaluan ay sumuway, ang ikalawang Adan nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. At yan ang halimbawa. No? Ang tayo mapagkumbaba, ang tayo maging masunurin. Hindi dapat tayo magrebelde, magimagsik, tumutol. So yan po yung unang katangian. Kaya doon po sa mga palalo, mga swail, ang kagustuhan ko masusunod. Yan ang mga palalo. Hindi kalooban ng Diyos, kundi yung kanyang kagustuhan ng gusto niyang ipatupad. Lihis ka sa halimbawa ng Panginoon. Kaya tayo, yan ang unang katangian na dapat nating linangin at pagsumikapang mabuo sa ating pagkatao. Ang mapagkumbabang damdamin at isang pagkataong masunurin. Pangalawa, si Jesus ay nagmahal. So dito sa karugtong na bahagi, malinaw na sinabi ni Jesus, ang Ama'y sumasa akin at ako'y sumasa Ama. Kaya't ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Kaya nga si Jesus ay tinaguri ang the sacrament. Ang sakramento. Siya'y sakramento ng Ama na hindi nakikita. At sa pamamagitan niya, nararanasan natin ang presensya ng Ama, ang pag-ibig ng Ama. Yayamang siyang dakilang pahiwatig ng pag-ibig ng Ama. For God so loved the world, He gave us His only Son. Kaya si Jesus ang pahiwatig ng pag-ibig ng Ama. At yayaman siya ang sakramento ng pag-ibig ng Ama, ang buong buhay niya ay naukol sa pagpapadama ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung meron mang ikalawang katangian na dapat natin tularan kay Jesus, ang kanyang wagas at dakilang pagmamahal. Alam nyo, kahapon, nagdulog ako ng 6 na magsing-irog na nais magpakasal. At sabi ko nga sa kanila, ano ba yung sakramento ng matrimonyo? Yan ay ang
larawan ng hindi natin nakikita. Ang pag-ibig ni Jesus sa Santa Iglesia at ang pagtalima ng Santa Iglesia sa kanyang esposo ang Panginoon. Kaya kung meron mang katangian na magsing-irog na dapat pagniningin sa kanilang pagsama, yung pag-ibig na ito ni Kristo sa simbahan. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, maraming katangian, pero 3 lang ang binigyan ko ng diin. Una, ang pag-ibig ni Jesus, selfless love. Walang bahid ng pagkamakasarili. At dahil nakalimutan niyang kanyang sarili, ang isinaalang-alang lamang niya ay kapakanan ng taong kanyang minamahal. At dahil sa taong ito, ang pag-ibig niya handang magsakripisyo. Siya na rin ang nagsabi niyan, greater love than this no man has, that one lay down his life for his friend. Hindi na niya sinalang-alang ang sariling kapakanan. Ang inisip lang niya ang kabutihan ng taong kanyang minamahal. So yan ang unang katangian ng pag-ibig. Wagas at busilak, walang bahid ng pagkamakasarili, handang magsakripisyo. Pangalawa, ang pag-ibig ng Panginoon. Handang umunawa, handang magpatawad. Si Jesus ay taong totoo. At sa dahilang siya'y taong totoo, tulad natin sa lahat ng bagay, liban lang sa kasalanan, si Jesus ay nasaktan din. Nasaktan siya nang siya ipagkanulo ni Judas, nang siya itatwa ni Pedro, nang siya hagupiting walang kalaban-laban habang nakatali sa haliging bato, nang siya uyamin, pagtawanan, nang siya paratangan ng mga kasinungalingan, nang siya pagpasanin ng krus, nang siya ipahiya, nang siya hubaran at ibitin sa pagitan ng langit at lupa sa pagkakapako sa krus, ang Panginoon ay nasaktan. Pero sa dahilang ang namamayan ni sa kaya'y pag-ibig, hindi niya binigyan ng puwang ang galit. Eh di ba tayo pag nasasaktan, nagagalit? Ang aso, ang pusa, pag sinaktan mo yan, magagalit yan. Pero ang malaking kaibahan kay Jesus, sa dahilang siya'y nagmamahal, hindi niya binigyan ng puwang ang galit. Hindi siya nagnais ng kapamakan ng mga taong lumapastangan sa kanya. Hindi niya hinangad ang makagante. At kung inyong babasahin, matapos ang kasangkatutak na paghihirap, ano yung mga unang kataga na namutawi sa kanyang bibig? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi sumbat, hindi galit. Manapap tayo pinagtakpan sa Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang kanyang ipinamanhik, patawarin mo po sila. Yan ang pagmamahal. Kaya nga't pakaingatan natin sa mga kirot, hapdi at sakit na dumarating sa ating buhay. Huwag natin bigyan ng puwang ang galit at paghiganti sapagkat ito mag-alis ng pag-ibig sa ating puso. Ang kailangan, pag-ibig pa rin ang papaghariin. Pag-ibig na umuunawa, pag-ibig na handang magpatawad. Yan ang halimbawa ng Panginoong nagmamahal. At pangatlo, ang pag-ibig ni Jesus nananatili, constant.
constant. Na? Hindi nagbabago. Kaya nga tinanong ko yung anime, meron ba kayong love song? Alam niyo yung mga mag-boyfriend, masgi kayo mga mag-asawa, dapat meron kayong team song. Di ba na maganda, magkasabay ninyong inaawit. Kasi yan yung magpapaalaala ng sweet moments. Yan ang magpapatibay ng inyong pagsasamahan. Kaya't inirekomenda ko dun sa anim, hanapin nyo sa YouTube ang napakagandang awit. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, dahil ang pag-ibig ay kailan paman. Yan ang pag-ibig. Kaya nga tansingsing, walang dugtungan eh. Ay, may mga ikinakasal ako ang singsing, pinaikot lang, pero hindi magkadugtong. Peki ka ako yan, hindi yan wedding ring. Ang pag-ibig ni Jesus ganyan, minsan lang. At yung minsan, hindi niya ito kailanman binawi. Ang pag-ibig na ito'y nananatili hanggang sa wakas. Ganyan magmahal si Jesus. Hindi bigay bawi, hindi sulong urong. Minsan lang. At ganyan tayo minamahal ni Jesus. At sana yan ang pagsumikapan natin. Na sa sandaling mahalin natin ang isang tao, italaga natin, ano man ang mangyari, come what may, hindi ko babawin sa iyo ang pagmamahal ko sa iyo. Yan ang pag-ibig na nananatili. So yan mga kapatid, ang halimbawang ipinamalas ng ating Panginoon. Ang kanyang lubos na pagpapakumbaba na nagbunga ng pagkamasunurin. Ang kanyang pag-ibig na wagas. Pag-ibig na handang magsakripisyo. Umuunaw at nagpapatawad. Pag-ibig na nananatili. Siyang daan. Siyang halimbawa na dapat nating sundan. Siya ang yatak na dapat nating sundan. Pangalawa, siya'y daan sapagkat siya'y nag-iwan. Hindi lang ng halimbawa, kundi mga mahalagang aral. Siya'y dumating sa atin, hindi lang sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng salita. Kaya nga ang mga dalubhasa ay nagsabi, when Christ came in His words and action. Siya'y dumating sa kanyang salita at sa kanyang gawa. Magkaakibat ang salitang pangangaral at ang himalang ginawa. Makasama yan. 3 taon nangaral si Jesus sa mga lansangan, sa mga sinagoga at sa templo, sapagkat ang bawat salita niya ay liwanag na tatanglaw sa ating paglalakbay. At yan ang nauna ng sinabi sa aklat ng Salmo, ang iyong salita ay liwanag sa aking daraanan. Ayun, liwanag sa daraanan. Kaya't mapalad yung mga tao na pilit sinaliksik ang aral ng Panginoon. Bakit? Sapagkat meron siyang liwanag sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, sa kanyang pagtaluntod sa landas ng kaligtasan. At yan ang dahilan mga kapatid, kung bakit tayo nagsisimba. Hindi lamang ito isang batas na natatakot nating labagin. Hindi lamang kaugalian na mahirap baliin.
Hindi lamang ito pagpapahiwatig o sukli ng pag-ibig natin kay Jesus. Hindi lamang ito pagtanggap natin ng lakas, kundi sa pamamagitan din ng pagtitipon, paunti-unti natututuhan natin ang aral ng Panginoon. Ang aral na tanglaw sa ating daraanan. Kahit masasabi natin, mapapalad kayo na nakikinig sa misa. Opo, marami naman nagsisimba pero hindi nakikinig. Inaantok, natutulog, nakikipagkwentuhan, nagte-text patago. Hindi, mali yan. Mapalad kayo nakikinig. Bakit? Sapagkat natatanggap ninyo ang aral na tatanglaw sa inyong daraanan. At yan mga kapatid, ang Panginoon, ang daan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa, pagsunod sa kanyang aral, tayo nasa tiyak na daan at makakarating tayo sa tahanang maraming silid. Sa pagpapasalamat natin sa Panginoon at sa paghahain natin ng iba pa nating mga pangangailangan, pagdasal po natin ang bawat isa na naway makamit natin ang kinakailangang biyaya nang sa gayon, masundan natin ang kanyang halimbawa ng kapakumbabaan ng pagsunod ng pagmamahal. Biyaya nang sa gayon, ang natutunan nating aral ay ating maisabuhay. At sa pagsasabuhay nito araw-araw, tayo naglalakbay papalapit sa tahanan sa langit.